Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ako po ay naatasan upang mag-share sa pangalawang wika ng ating Panginoong Hesus na matatagpuan natin sa aklat ng Lucas, chapter 23, verse 43. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. O sa Tagalog, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Na kaysarap pakinggan, lalong-lalo na isa tayo sa makakasama sa paraiso. Kaya ang pag-aral natin ngayon ay tungkol sa dalawang kriminal at kay Jesus. Na makita natin dito yung example ko, yung malapit na kayong mamatay pero nakukuha mo pa rin manginsulto. O yung walang-wala ka nang makain, pero nakukuha mo pang magyabang at manginsulto sa iba. Nakakalungkot nga lang isipin sa pag-aralan natin ngayon sa teksto ng Lucas chapter 23 verse 39 to 43 na makikita natin yung mga halimbawang ito na makita na sa isang kriminal na how they react as they face death. O paano siya nag-respond sa ating Panginoon. Makita natin yung unang kriminal, the first criminal who insult. Na makita natin sa Lucas verse 39, one of the criminals who hungered harlot insult at him. Aren't you that the Messiah save yourself and us? O sa Tagalog, nilait siya ng isa sa mga salarin na nakapako sa krus at sinabi, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Na makita natin na nakuha pa niyang laitin at subukin si Jesus. At makita din natin dito yung walang pagtitiwala sa Diyos. Tatlo to sila, hindi lang to dalawa, hindi lang siya mag-isa. Na makita natin yung previous na verses, yung mga Jewish rulers, marami sila na kinukutya si Jesus Christ in verse 35. At yung mga Roman soldiers in verse 36 to 37. At itong pangatlo naman, itong kriminal na to. Na makita natin na china-challenge nila si Jesus Christ. Iniinsulto nila si Jesus Christ. Pero makita natin sa pangalawang criminal, yung respond niya, the second criminal asked for mercy. In verse 40, sumagot ang isa at sinuway siya na sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Tunay na ang kaparusahan sa atin ay matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating ginawa. Ngunit ang lalaking ito ay walang nagawang anumang pagkakamali. Na makita natin sa binasa ko, yung pagiging humility o yung pagpapakumbaba. At yung pagpapakumbaba niya dito, na hindi ka ba natatakot sa Diyos? Na ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At makikita rin natin in verse 41, that he admit his sinners na tunay na kaparusahan sa atin ay matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating ginawa. Siya'y nagpakumbaba. He admitted na siya'y nagkasala na nararapat daw sa kabayaran yung mga kasalanan na kanyang ginawa, na siya'y parusahan sa kanyang ginawa. At alam niya na si Jesus ay walang kasalanang nagawa. Na ang lalaking ito ay tinutukoy si Jesus Christ ay walang nagawang anumang pagkakamali. Siya'y salungat sa yung nauna na kriminal. Itong kriminal na to ay nag-ask for mercy. At sa verse 42 pa nga, sinabi kay Jesus, o sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikay nasa paghari mo na.
O sa English, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Pinapakita dito, pinagkakatiwala niya ang buhay niya sa ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagda-doubt, hindi siya nagdududa. Kahit hindi man natin nakita yung background, kung ano yung background ng kriminal na to, pinapakita niya yung pagtitiwala niya, na pinagkatiwala niya ang buhay niya kay Jesus. Ano kaya tayo? Pinagkakatiwala kaya natin ang buhay natin kay Jesus? Nahanda kaya natin ipagkatiwala ang buhay natin sa ating Panginoon? At yung pangatlo, Jesus promised salvation. In verse 43, sinabi ni Jesus, nag-respond si Jesus Christ. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanang sinabi ko sa iyo, sa araw na ito, ika'y makakasama ko sa paraiso. Or truly I say to you, today you will be with my paradise. That Jesus promised salvation in that man. Na yung tao na iyon ay makakasama niya sa heaven. Alam natin, this man, he gave salvation by His grace, sa biyaya ng Panginoon, na binigay ng Jesucristo ang kaligtasan kahit hindi man deserving, dahil sa biyaya ng Panginoon. Tinanggap pa rin niya, inaccept niya pa rin. Kahit sa huling oras o minuto ng taong yon. Sabi nga dun sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sa biyaya ng Panginoon, siya'y naligtas. Katulad natin, tayo'y katulad nitong kriminal na to, yung pangalawang kriminal, na even we not deserving sa kaligtasan, bagkus sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo'y naligtas. Sa mamamagitan ng pananampalataya, at hindi, this is not from ourselves, because this is the gift of God. Ito yung regalo ng Diyos, yung kaligtasan na yun ay regalo ng Diyos. At regalo ng Diyos ang kaligtasan natin, na matatagpuan lamang kay Jesucristo at wala nang iba pa. Sabi nga sa John 14:6, He is the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him, sa pamagitan lamang ni Jesucristo, ang tanging daan. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nagdududa, katulad ng isang kriminal, yung naunang kriminal, magsisi ka na sa iyong kasalanan. Huwag ka nang mag-doubt sa Panginoon. Kung ikaw may nahihirapan, dapat lumalim pa ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. At lumalim pa yung pananampalataya mo sa Diyos. At meron rin na naririnig or example ito, may iba gusto nilang gayahin yung isang kriminal daw, na doon pa lang daw sila magbabago kung malapit na rin daw silang mamatay. Kung ano na sila, na-enjoy na lang yung makamundo. Naikot na nila yung mundo, parang ano na sila, parang naging self-centered na lang sila. Hindi mo na sila magsisimba, layo-layo muna.
Gusto mo nilang ma-enjoy ang mga makamundo, maranasan ang makamundo. Alam niyo po ba, itong isang kriminal na to, hindi lang siya naghintay ng last minute ng buhay niya. Bagkus, he thankfully and he took it yung kaligtasan na yon. Kaya wag natin hantayin pa na na doon pa lang tayo sa last moment ng buhay natin na mag-respond sa Panginoon. Kung ikaw may nakakapakinig ngayon, kung hindi ka pa nagtitiwala o nag-respond sa Panginoon, habang ikaw pa'y nabubuhay, magtiwala ka at manampalataya ka sa Panginoon. Baka hindi na dumating yung time or chance na hindi ka na makalapit sa Panginoon. Bagos alam naman natin na mayroong pinili ang Diyos. Habang ngayon pa lamang, lumapit ka at magtiwala sa Panginoon. Humble yourself at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kristo lamang ang tanging kaligtasan ng ating mga buhay. God is merciful sa lahat who will call out to His Son. At tinawag tayo ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos ay mapagpatawad. It's not too late. Lumapit ka na mayroong pang oras in this moment. Lumapit ka sa Panginoon. At huwag mo nang hintayin pa yung last moment na katulad na ginawa ng isang kriminal. Sa pagtatapos nito, may iwan akong tanong sa inyo. Are you sure when you die, you will be with Jesus? Makasiguro kaya tayo kapag tayo mamatay? Makasama kaya tayo kay Jesus? Kaya kapatid, humble yourself and admit that you are sinner. Turn to Jesus Christ. Fix eyes on Jesus. Dahil sa Kanya ay merong kasiguraduhan ang ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Bagkus minsan kami ay nagdududa, Panginoon, nagda-doubt, Panginoon. Bagkus pero ang pag-ibig niyo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw, Panginoon. Na hindi po kayo nagkukulang, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang mga taong nagdududa, Panginoon, at nag-aalinlangan sa iyo, Panginoon. Touch their heart, Panginoon, upang lumapit sila at makakilala sa iyo, Panginoon. Na upang makilala ka, Panginoon, ng buong buo, Panginoon. Na ikaw lamang ang aming tagapagligtas ng aming mga buhay. Panginoon, sa inyo lamang namin pinagkakatiwala ang aming buhay, katulad ng isang kriminal, Panginoon, na pinagkatiwala niya ang buhay niya sa inyo, Panginoon.
Maraming salamat. Ito lang pong aking samong dalangin, Panginoon, na may pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.